Tara po, pag-usapan po natin ito ha. Ito pong sinasabi na pagsabina ng bank records ni Vice President Sara Duterte. Alright mga tol, so medyo ibang-usapan na po, no? Talagang may puwersa, talagang makikita na po natin ngayon dito yan, no? Sabi po pagsabina ng bank records ni Vice President Sara Duterte, isa sa mga napagkasunduan ng impeachment prosecution panel. So yan po yung pag-uusapan natin. At bago tayo magbigay ng opinion, panonoorin muna natin mga tol yung balita po na ito. Pero bago po tayo mag-umpisa, please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin. Tara, umpisahan natin to. So ayun nga mga tol, panoorin po muna natin yung balita para kompleto po yung detalye po natin dito sa usapin po ng impeachment na ito. So i-play po natin, play natin. Pinag-uusapan na ng Impeachment Prosecution Panel ang hatian sa 7 articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At isa sa napagkasunduan ang pagpapasabina sa Senate Impeachment Court ng bank records ng BICE kapag gumulong na ang impeachment trial. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nagpupulong ng Impeachment Prosecution Panel ng Kamara na binubuo ng 11 kongresista. Isa sa mga napagkasunduan ang pagpapasabina sa Senate Impeachment Court ng bank records ni Vice President Sara Duterte. Sa Article 4 ng Articles of Impeachment, inakusahan ng BICE ng pagkakaroon ng unexplained wealth at hindi pagdedeklara ng lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Ito naman po talaga ginagawa naman po hindi lamang po sa impeachment, maski naman po sa mga regular court. Kasi ang impeachment po, ang isa lamang po sa mga exemption sa bank secrecy law. Pinag-usapan din kung paano hahatiin sa impeachment prosecutors ang 7 articles of impeachment para depensahan sa impeachment trial. We will be dividing the articles of impeachment among us so we can focus doon sa ground na na-raise. I am more confident about the second article of impeachment. That is the confidential fund of the OVP and the DepEd. Wala pa ring napipiling lead prosecutor sa mga oras na ito. Marami na raw mga abogadong nagboboluntaryong tumulong sa impeachment prosecution panel. Kung kailan naman pwedeng idaos ang impeachment trial, nanindigan ng ilang impeachment prosecutors na pwede itong gawin kahit naka-recess ang Kongreso. It's not a matter of minamadali or what, no? Ang amin kasing appreciation dito ay this is a constitutional duty that we need really to address. So whether may election or wala, it is my humble submission that we need to proceed right away. Alam naman po natin, nakasaad po doon yung ginamit po ng ating constitution, yung salitang shall at saka forthwith. Yung shall po, ibig sabihin po niyan ay mandatory. At yung forthwith po, ang ibig sabihin po niyan, immediately. Pero syempre, respetuhin po natin kung ano po ang kanilang opinion dito. Sakaling idaos sa susunod na 20th Congress ang impeachment trial, naniniwala ang impeachment prosecutors na walang magiging problema. I wish to submit na ang impeachment court po is like any other court na kapag nabakante, just like nagkaroon ng changes in the personality of the Senate, what you will just do is to continue kung saan nagtapos yung previous sitting impeachment court judges. Kapag napatunayan ng Senate Impeachment Court na nagkasala ang BICE, maaalis siya sa pwesto at habang buhay na hindi pwedeng humawak ng posisyon sa gobyerno. Paano naman kung bigla siya magbitiw habang isinasagawa ang paglilitis? Kung assuming for the sake of argument siya po ay nag-resign in advance, ang amin pong opinion dito ay dapat i-resolve rin yung isang penalty which is yung disqualification. Dahil
ang pagre-resign niya, ang nare-resolve lang nito yung removal. Pero hindi po nadidesisyonan yung isa pong hinihingi po naming relief, which is yung disqualification. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Alright mga tol, so ayan po yan, no? Mayroon pong subpoena na gustong o sinasabi nga po yung napagkasunduan na lang prosecution panel. So saan magiging, correct me if I'm wrong ha, disclaimer lang na ito'y mandatory, ipapakita. Kailangan yung bank records makikita, walang waiver to mga tol. Pag inumpisahan yung pagka umusad na, gumulong na po talaga, nag-proceed na po itong impeachment. I mean, nag-umpisa na naman, 'di ba? May ginagawa na po yata, pero ang point doon ni mas mag-progress pa, doon po hihingin sa mga kasunod po na sistema ng pag-iimbestiga yung makita yung bank records po nito ni VP Sara Duterte, no? So ako po naniniwala isa pong malaking bagay po ito sa investigasyon. Dito po mapapatunayan kung siya po talaga meron talagang tinatago, meron talagang kinalaman sa confidential funds, at marami pong makikita po dito no, kapag ito po'y naisagawa na isa katuparan. At kung siya man ay inosente, dito rin po makikita yan. Lahat po sila ay siguro ay maiiba ang templada. Ngayon po, sa ngayon wala pong napapatunayan si Sara, no? Para sa akin wala po akong nakikita na patunay na mga bagay na nagsasabi na siya po talaga ay walang kasalanan po doon sa sinatawag po na CFO confidential funds. Kasi before nga po, ayon po sa pagkaunawa ko, disclaimer lang, ang mga resibo na ipinakita may mga pirmado ng mga taong hindi mo alam kung totoo, dahil pangalan nga po Mary Grace Piatos, no? At alam ko may iba pa mga katulad po ni Mary Grace Piatos na hindi natin alam kung nag-i-exist pa talaga. So pwede nga daw po yan, tinatawag na ang resibong pinakita ay resibong palengke lang, yung sulat-sulat na lang, diba? So hindi natin alam kung ano po talaga. Pero dito, ito po totoo, tunay na gagawin, na mangyayari po talaga yung pagsabpina ng bank records ni VP Sara, diyan po makakaalaman po yan. So hindi po natin alam lahat ngayon kung ano man mangyayari. Ipanalangin na lamang po natin na maging maayos po yung mga nakaupo sa gobyerno po natin. Sino man po itong mga ito, ano man po sila, yung katwiran po yung maganap po talaga, no? Kapag tama, suportahan. Pagka mali, tutulan. Kita na lang po ulit tayo sa susunod na video. Comment down below, pag-usapan natin kung ano masasabi mo dito sa usapin po na ito. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin parating. See you ulit sa susunod na video.